Pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral, nandito na po tayo sa pangalawang talinhaga sa Matthew 13. Okay, just some note lang po. Ang mga parables na nandito, para hindi po tayo maililigaw ng mga nagtuturo. Ang mga parables na nandito, bali 7 po lahat yan. Okay? So, 7 na parables, 4 public parable, 3 ay ang kausap niya yung mga disciples lamang. So, 7 in all, contained lamang po dito sa Matthew chapter 13. May mga other parables pa po ang Panginoong Yesus, pero ine-interpret yan ayon sa konteksto at ayon sa kung ano yung occasion, kung bakit tinuro ng Panginoong Yesus yung parable. Pero itong 7 parables na to, nandito sa Matthew chapter 13, tinatawag ito na parables of the kingdom. Huwag po nating ilalabas ang mga ito dito sa Matthew chapter 13. Kasi nandito po yung kanyang konteksto. So hindi, in other words, halimbawa yung parable of the wheat and tares, bagaman may pagka-eschatology yan, ibig sabihin may pagka-end times na teaching, hindi po natin pwedeng gamitin ito as basis para i-interpret ang Book of Revelations. Kasi may mga mapapanood kayo sa YouTube, sa Facebook, or ano man, sinasabi nila, ginagamit nila itong parable na ito to interpret yung Book of Revelations. Iba naman ang Book of Revelations. May sariling paraan yan para pag-aralan ang mga prophetic books. Pero hindi ginagamit ang parables na ito of the kingdom, the kingdom parable sa Matthew chapter 13 para doon. Although, itong ating titingnan na parable ay may pagka-end time teaching. Pag sinabi kong end time, ibig sabihin sa darating na coming kingdom ng ating Panginoong Jesus. Although dito sa parable, given na po na mayroong darating na judgment sa mga masasama at saka reward sa mga matutuwid. Okay? Anyway, ang pinag-usapan dito is Kingdom of Heaven. Lahat ng parables na to, from parable of the sower, ikinokumpara what is like yung Kingdom of Heaven. Ano ba yung Kingdom of Heaven? So, ipapaliwanag ng Panginoong Yesus sa pamagitan ng 7 na parables na to. Ang tanong, ano ba yung Kingdom of Heaven? Ano ba ang difference ng Kingdom of Heaven at saka ng Kingdom of God? Okay? Ang Kingdom of Heaven, sa pagkagamit dito sa Matthew, ay yung Malkut Shamayim sa Hebrew, or in replace sa Malkut Elohim. Okay, Malkut Shamayim is yung Kingdom of Heaven, Malkut Elohim ay yung Kingdom of God. Ang Malkut ay galing sa word na malak. Kung matatandaan nyo, galing yan sa word na malakay, mga ganun. Yung malak kasi ay ibig sabihin to rule or yung maghari o yung maging pinuno, yung mamuno. Okay, yun yung ibig sabihin ng malak. Kaya ginagamit din ito sa word na king. Yung Shamayim, literally, ibig sabihin ay yung heaven na nakikita natin or yung sky. Hindi ito yung heaven na trono ng Diyos. Nakuha niyo ba? Ang heaven ay yung Shamayim, ano po? Ay yung heaven or yung sky. Kapag tumingala ka, makikita mo yung clouds. Kung wala yung clouds, ano makikita mo? So yung sun, di ba? Sa araw, sa gabi ay may moon, may stars. Yun yung Shamayim. Hindi ito yung third heavens. Yung third heavens ay yung trono ng Diyos. Kaya nga ang pagkagamit ni Matthew sa term na Kingdom of Heaven is talking about yung darating na paghahari ng Diyos. In other words, sa ngayon ay hindi pa siya naghahari. Question, kung hindi pa siya yung naghahari, sino naghahari dito sa mundo? Kaya, diba? At kung may darating na kingdom, kung ang ibig sabihin ng Kingdom of Heaven or Kingdom of God is the rule and reign of God, di ba siya ang sovereign sa buong kalikasan o sa buong sanlilikha? Bakit siya yung sovereign dito? Siya yung may control sa lahat. Dahil siya ang
may likha nito. Siya ang lumikha ng lahat ng buong creation. Ngayon, kung siya ang lumikha, so ibig sabihin, nasa kanya ang control. Di ba? Ang tanong, nung nilikha niya ito, maganda ba o hindi? Maganda siya. Okay, kung binasa natin yung Genesis chapter 1, chapter 2, yung creation, every time na matapos yung one day, one night, ang sasabihin ng Panginoon, it is good. Napakaganda ng creation. Okay, nung nilikha niya ng tao, binigay niya yung dominion sa tao. Sabi niya kay Adan at kay Eva, sige, kayo ay kumayo kayo, magpakarami, kayo ang pamunuan nyo yung buong creation. Yun lang, yung rule na yun, yung control na yan, yung paghari na yan, ay nailipat. Okay? Nailipat kanino? Nailipat kay Satanas. Paano nangyaring nailipat? Dahil sa Genesis chapter 2, nung nagkasala si Adan at saka si Eva. Nagkasala sila. Bakit? Sinunod nila ang sinabi ni Satanas kaysa sa sinabi ng Diyos. Okay, ulitin ko ha. Sinunod nila yung word ni Satanas kaysa yung word ng Diyos, yung word of God. Ano ba yung word of God? Huwag kayong kakain. Hindi. Pwede niyong kainin ang lahat. Okay? Para eksakto. Pwede niyong kainin ang lahat ng nakikita niyo dyan ng mga prutas na bunga ng mga punong kahoy. Huwag lang yung bunga ng mansanas. Ay, hindi pala. Okay, maganda yan. Nag-react lang kayo kasi hindi nga naman mansanas. Okay? Yung bunga ng pagkakaalam sa mabuti at masama. So, yun ang salita ng Diyos. Tinwist yan, pinaluktot ng diablo. Ang sabi niya, pwede namang kainin yan. Actually, pag kinain nyo yan, magiging parang Diyos kayo. Ganun ba? Biglang gumanda ngayon yung prutas. Biglang gumanda, biglang kanasa-nasa. Yun. Kinain nila. So, nung kinain nila to, ano yung pinakinggan nila? Kaninong salita? Kay Satanas kasi kinain nila. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin ito. Ang sabi ni Satanas, kainin niyo. Kinain nila. So, ang sinunod nila ay ang salita ng Satanas. Ngayon, ang buong mundo ngayon ay ang namumuno ay ang Diablo, Satanas. So, paano natin mapapatunayan yun? 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ang sabi ni Paul sa ikalawang Korinto, no? Sabi ni Paul, verse 4 lang ang babasahin ko, meron lang ang gusto ko dito. Sa kanilang talalagay, sabi niya, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-isip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Kaya huwag tayong magtaka bakit hindi nila makita-kita na si Jesus Christ ay Diyos. Bakit? Kasi binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. In other words, yung namumuno, for now, sa ngayon lang, sa mundong ito ay ang Diyos ng sanlibutan ito. Sino kaya yon? And John 12, verse 31, sabi ng Panginoon Jesus, ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon ang pinuno ng sanlibutan ito ay palalayasin. In other words, the Lord of this world. Okay? Sabi niya, the Lord of this world, darating yung time, palalayasin siya. Actually, meron na siyang sentensya. Okay? May nakahanda na rin siyang lugar para sa kanya. Okay? And 1 John 5:19, okay, ulitin ko, 1 John 5:19, alam natin na tayo'y sa Diyos. Ang kausap ni John, ang mga mananampalataya. Okay? At kausap din niya kayo kasi mananampalataya din kayo. Alam natin na tayo sa Diyos, sabi niya. At ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Ang buong sanlibutan. Sa ngayon yun. Kaya huwag tayong magtaka kung may mga kontra sa iyo,
may mga nakikita kang masama, may makikita kang mabuti, na para bang kuminsan nangingibabaw pa nga yung masama. Kahit sa ating gobyerno, nangingibabaw yung mga sinungaling, mga ganyan, yung mga magagaling magpaikot-ikot ng batas. Para bang nangunguna sila. Okay? Dito lang po sa mundong darating. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay padating pa lamang at hindi pa po nandito. At yun, yung kingdom, yung kaharian, yung rule and reign na yun na ibinigay ng Diyos sa Genesis sa tao, gusto niyang i-restore. Okay? Yan yung padating ngayon na kaharian. Okay? So, nakukuha natin. Yan yung padating na kaharian, yung i-restore at muli ay maging control ng Diyos. Ulitin ko, sovereign ang Diyos. Pag sinabing sovereign, siya ang may control ang lahat. Yun lang, naibigay nga yung dominion kay Satanas dahil doon sa nangyari sa Genesis. So ngayon, babawiin yan. Iraransam, papalitan, or kukunin ulit, i-redeem ng Diyos yan, at ibabalik niya yung kingdom of heaven na yun, or yung kingdom of God na yun, muli. Ang tanong, ano ba ang itsura ng kingdom of heaven na yun? Or what is it like, yung kingdom of heaven? Alam na natin kung sino-sino yung mga dapat karakter ng maniniran sa kingdom of heaven, di ba? Sino nakakalam? Saan natin makikita yon? Ha? Saan? Pinag-aralan na natin. Matthew chapter 5, 6, 7. Yung tinatawag na Sermon on the Mount. Nandyan yung mga beatitudes. Yung mga dapat nakatangian na tagday-taglay ng mga tao na nasasakop sa loob ng kaharian ng langit. Dapat yun yung nakikita sa atin. Yung Matthew 5, 6, and 7. Now, yung mga tao doon. Pero ano ba talaga ang kingdom of heaven? Pag dumating, ang itsura niya. Ang Panginoong Yesus, alam niya to. Tama? Ang Panginoong Yesus, alam niya to. Pero yung mga tao, kausap niya, remember, crowds of people yung kausap niya dito. Nasa dalampasigan sila. Ang Panginoong Yesus, nasaan? Nasa bangka, nakasakay. Okay, nakasakay sa bangka. Ang kausap niya, maraming tao. At yung mga maraming tao na yon, pag pinag-usapan ng kingdom of heaven or kingdom of God, marami yung pumapasok sa kanilang isipan. Parang yung time ni Moses, yung mga ganun na kasipan, bumalik yung time ni Moses, bumalik yung time ni Elijah na kung saan ay meron tayong namumuno ang ating religion, para ganun. Diba si Elijah, maalala nyo, meron siyang pinatay ng mga 1,000 na mga propeta ng Baal. So, kung kingdom of God inisip nila, yung ganun na ori ng kingdom. Or, yung kingdom of God na nasa isipan ng mga Israelita ay yung time ni King David, na kung saan namumuno, naghahari ang Israel. Walang nakagapi sa kanila. So, kung may darating man Messiah, yung style King David, or kung may kingdom man na darating, ay yung kingdom ni David, kingdom ni Solomon. Yun yung nasa kanilang isipan. Pero hindi yun yung darating na kingdom. So, ipapaliwanag ngayon ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga talinhaga. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, ang talinhaga na to, nakakontain lang dito sa Matthew chapter 13. Okay, hindi mo pwedeng alisin dito kasi mawawala siya sa kanyang konteksto. Isa sa mga magkatulad ng kingdom of heaven, ang kaharian daw ng Diyos ay, o kaharian ng langit ay katulad ng isang sower. Ano ba yon? Pag ikaw, ang kaharian ng langit ay parang isang puso, parang isang tao na nakaready yung kanyang puso. Pag nakaready ang puso, ibig sabihin, mamumunga ng ilan? Pwedeng 30 folds, 60 folds, 70, hanggang sa 100 folds. Siguro sa atin, pwedeng namumunga tayo, pero baka nasa
10%. Na-assess nyo na ba? Di ba, pina-assess ko sa inyo kung nasa na kayo, kung anong porsyento na. Pwedeng nasa 15%, o baka 50% na, praise the Lord. Sa biyaya ng Panginoon, pero huwag nyo sabing 100% na. Hindi pa tayo doon sa 100% pagdating sa bunga. Pero, make sure na mayroong nangyaring bunga. Pasok ka sa kaharian ng Diyos. Because, sabi nga sa Paul, sa Romans, no? Romans 14:17, ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Anong ibig sabihin yun? Ang kaharian ng Diyos daw ay hindi lang nakabase sa mga material na bagay at hindi nakabase sa yung pag-inom kasi ay pagsasaya, temporary na pagsasaya. Pero, doon nakafocus ang mga tao, di ba? Nakafocus sa material na bagay, sa kayamanan, kailan kaya ako yayaman, sa damit, sa gadget, sa iba't ibang uri ng pagsasaya. Kaya nga gusto nilang puntahan, party dito, party doon. Hindi na simba, kundi sumba na lang. Kasi masaya, maganda sa katawan, di ba? So, ang sabi na Paul, ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom. Kundi, ano daw ito? Kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Hindi ba yan din yung, kung gusto mong dagdagan yan, nasa Galatians din yan. Galatians, ano? Galatians 5, 22, 23. Pero ang 9. Dito, righteousness, peace, and joy. Pero sa Galatians 5:22, 23, 9 yun. Love, joy, peace, gentleness. Okay, sige, tuloy nyo. Alam nyo yun. Basta siya yun. Okay, so in other words, ito yung mga bunga ng isang tao na nasa sinasabing pinaghaharian siya ng Diyos. Okay? So, ang kingdom of heaven is wherever God rules. Ngayon, kung pinaghaharian ka ng Diyos, ikaw yung magandang lupa, ikaw yung matabang lupa, pero may bunga. Okay? Ito yung bunga. Subalit, magiging Christ-centered tayo niyan. Magiging puso na ready at puso na tapat at saka Christ-centered na puso. Okay? Check ko lang to. Meron akong nilaktawan. May nilaktawan ako. So, yung kingdom na yan, na nais i-restore ng Diyos, ang tao kasi, ang sinusunod nila ay kung ano yung utos hanggang ngayon. Kung ano yung command ng Diyos kay Adam, kay Eva, ang sinunod nila ay yung command ng kaway, si Satanas. Okay? Ngayon, ang command na yon hanggang ngayon, yun pa rin yung sinusunod ng tao. So, para ma-restore yung kingdom, kailangan ng cooperation ng bawat isa sa atin. Anong klaseng cooperation yun? Kailangan natin magpakumbaba, kailangan natin isuko ang ating buhay, kailangan natin isuko ang ating puso sa ating Panginoon Jesus. Yun yung magiging bahagi natin. Kailangan nating muling paniwalaan, kailangan nating muling panghawakan ang utos ng Diyos at itakwil ang pandaraya ng kaaway ng Diablo. Paniwalaan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Subalit kung mapapansin ninyo, kung ma-observe ninyo, sa ating panahon, hindi iyon ang umiiral sa bawat tao. Ano yung umiiral? Sinusundan ng napakaraming tao kung ano yung pandaraya ng Diablo. Ano yung mga uring pandaraya na yan? Di ba, sabi nila, instead of God-centered ang tao, nagiging man-centered. Di ba yung kantangan na pan?
The greatest gift of all. Ano daw yung the greatest gift of all? Learning to love yourself is the greatest gift of all. Ang tao ngayon, nakapokus sa sarili. Hindi na Christ-centered. Okay, hindi na sentro si Jesus. Nagiging sentro ang sarili. Kaya nga, patok na patok yung mga obey your thirst. Diba? Ano yung obey your thirst? Ibig sabihin, sundin mo kung ano yung gusto na ito. Sundin mo kung ano ang kailangan ng katawan na ito. Obey your thirst. Pabayaan mo na yung sinasabi ng iba. Basta kung ano yung dinidikta ng sarili mo, yun ang sundin mo. Obey your thirst. Kahit na gumawa ka ng hindi maganda, kahit na gumawa ka ng mga pagsuway sa mga magulang, basta obey your thirst. Basta sarili ko to. Enjoy life. Diba? Sabi nga nila, you only live once. YOLO. So, enjoy daw. Okay? Obey your thirst. Gawin mo kung ano mabuti sa iyong paningin. Pragmatism. Okay? Gawin mo kung ano mabuti. Sabihin, huwag mong isipin ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga, masaya ka at mahal mo ang ginagawa mo. Okay? Yun ay twist. Pandarayan ng Diablo. Ibig sabihin, ang tao ngayon ay nagiging man-centered, egocentric. Okay? At hindi God-centered o hindi Christ-centered. So, kailangan ibalik ng Panginoon yun. Now, ang next na talinhaga ang patungkol sa wheat and the weeds. Ipapakita ng Panginoon Jesus what the kingdom of, ano yung darating na kingdom, ano yung mga activities doon. Okay? Yun ang sasabihin dito sa talinhaga. So, if you allow me, babasahin ko sa English, and then nakapost naman dito yung Tagalog. Or ipopost pa lang. Okay? Sa English, 24 hanggang 30, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So the servants of the owner came and said to him, take note yung grain daw ay lumaki na at nag-produce na ng crop. Ibig sabihin, may bunga na. So yung tares ay katulad, kamukha nung wheat, yung palay. So kung mapapansin nyo dito sa palayan dyan sa baba, no? Minsan may tumutubo na palay, may tumutubo rin na damo. Yung bunga niya, yung butil niya, halos parang pareho din sa palay. Pero hindi siya palay, damo. Okay? So, but when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? Sabi niya, he said to them, an enemy has done this. The servants said to him, do you want us then to go and gather them up? Sabi niya, but he said, no, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. So, hindi pwede kasi hindi pwedeng mabunot na hindi pa ready yung palay, di ba? Pag hilaw pa yung palay, or pag malambot pa, hindi pa pwedeng isain. Kailangan na mag-mature. So, but he said, no, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And the time of harvest will say to the reapers, first gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Take note, verse 30, yung mabubuti daw, yung wheat daw, ay iipunin at dadalhin sa saan? Sa barn. Okay? And after that, wala na. Pero pansinin nyo, yung tares, yung mga masisamang damo, yung damo, ibabayin mo daw, and after that, ay susunugin. Meron silang kahihinatnan. Okay? Pupuntahan natin sa verse 36, kasi itong parable na to ay na-interpret. Ulitin ko ha, para hindi tayo nalilito again. Ulitin ko, itong parable na to
ang kausap niya ay crowds of people. Okay, napakaraming tao ang kausap niya. Now, nung in-interpret niya ito, ang kausap na lang niya ay mga alagad. Bakit? Kasi nga, ang talinhagang ito ay para sa lain kung sino talaga yung nakikinig sa salita ng Diyos. Ulitin ko, ito ay contained lamang dito sa Matthew chapter 13. Na yung parable ay para sa lain ang mga totoong naniniwala at yung mga hindi naniniwala. Ito at least dito sa chapter 13. Kasi yung mga ibang parables na mababasa natin, naunawaan din ng mga kausap niya. Okay, nagpo-produce ng reaction. Malalaman nyo din yung sinasabi ko as we study yung mga ibang chapters na may mga parables. Okay? Pero ito ay design itong mga parables. Kaya nga sinasabi ko, hindi siya pwedeng alisin sa Matthew chapter 13. Itong mga parables na to. Kasi nga, ang purpose nito is para salain kung sino yung mga tunay na believers at sino yung mga hindi. Now, pansinin nyo sa verse 36, yung mga alagad na lamang yung lumapit sa kanya at nagtanong, "Paliwanag mo sa amin yung parable. Ipaliwanag mo sa amin yung talinhaga." So, meaning, yung mga alagad, hindi lang naman yung 12. Kung babasahin natin sa Mark, ay hindi lang yung 12 ito. Mayroong iba din. Let's say nasa 100 o yung 120 ng mga alagad sumusunod sa kanya. But of course, yung 12 nandito. Okay, yung 12. Now, ito yung explanation. Ito yung meaning ng parable. Ang nagtanim daw ng mabuting binhi ay ang anak ng Diyos. Sino yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Siya yung nagtanim ng mabuting binhi. Ang tinutukoy dyan is sa creation of man. Okay, the field is the world. Ang mundo, hindi ito church. The field is not the church. Hindi tinutukoy dito ang church. Okay? Ang buong mundo ito. Cosmos sa Greek. Yung word dito, ginamit na word yan ay cosmos sa Greek. So, sa mundo, nung nilikha ng Diyos ang tao, ay naglagay din ng seed ang Diablo, si Satanas. So, the field is the world. The good seeds are the sons of the kingdom. Ibig sabihin yung mga mabubuting tao, yung mga righteous, but the tares are the sons of the wicked one. So, imagine mo na lang, kung bugunawin ang mundo ngayon, nandito pa ang mga mabubuti at masasama. So, ibig sabihin, pag bugunawin ang mundo ngayon, kasama ang mabubuti na nadadamay. Pero, meron na bang history sa mundo natin na ginunaw ng mundo? May nangyayari na bang dilubyo? Ha? Yung talagang naubos ang tao? Wala pa? Yung isang pamilya lang yung natira? Okay? Panahon ni Noah. Panahon ni Noah talagang ang natira na lang ay gusto na ba natin mangyari ganun ulit? Mangyayari ulit ng ganun, pero hindi na ganun na ganun na gugunawin ng mundo kasama ang righteous. Kundi ang gagawin ng Panginoon, katulad ng pattern kay Noah, aalisin niya muna yung mga matutuwid. At ang magiging basis natin dyan ay yung kay Abraham. Doon sa Sodom and Gomorrah, di ba? Nakipagtawaran nga si Abraham. Sabi niya, Panginoon, Lord, kung merong 100 na matutuwid dyan, gugunawin mo pa ba ang Sodom and Gomorrah? Siyempre hindi na for the sake ng 100. Dali lang, Lord. Total, mabait ka naman. Kung 50 lang, pati hindi ko nagugunawin para doon sa 50. Ilan tayo? Kung 40. Hindi na rin kasi for the sake ng 40. Kung 30. Hindi rin. Kasi
nandun yung 30, mapapahamak yung 30. Diba? Eh, kaso lang 10. Sige, kahit doon sa 10, hindi na rin. Eh, wala rin 10 eh. Sino lang yung natira? Tapos sabi ng Panginoon, sige, alisin mo doon si Lot. So, kanyang asawa mga anak. Alisin mo na lang doon. Hindi ba picture siya ng rapture? Na alisin mo na ang mga matutuwid. At nung pag wala na yung matuwid, doon niya binuhos yung mga apoy at asupre. Okay? Kaya, ang nangyayari sa ating paligid ngayon ay cause lang yan ng mga natural disasters na gano'n. Pero hindi pa yan yung talagang sisirain ng Diyos ang mundo. At papalitan niya ito ng new heaven and new earth. Anyway, balik tayo dito. Kasi may kaugnayan kasi sa last days ang mga bagay na to. Pero kung pag-usapan ay last days, of course, Revelation ang pinag-aralan dyan. Hindi ang mga parables. Okay? Ulitin ko kung pag-usapan ay last days, Revelation, at saka yung Book of Daniel, ang aralin, hindi ang mga parables. Yan. So, balik tayo dito. The field is the world. Verse 38, the good seeds are the sons of the kingdom. Ngayon yung tares are sons of the wicked one. Ibig sabihin, yung mga na-influensyan, hindi naman sila ipinanganak or hindi naman ang Diablo ay naglikha ulit. Kung paano naglikha ang Diyos, ay naglikha ulit ang Diablo. Hindi. Ito yung mga na-influensyahan na ng masama, yung nalagyan ng kasalanan, no? Or yung na-influensya ng masama at sumunod doon sa kasamaan, wickedness. Therefore, as the tares are gathered, the enemy who sowed them is the devil. Si Satanas, siya yung kaaway na naglagay ng kasinungalingan sa creation. The harvest is the end of the age. So yung harvest daw is the end of the age, yung katapusan ng mundo. Or yung pagdating ng kingdom ng Diyos. And the reapers are yung mga angels. So ang lahat ng ito ay given na, talagang mangyayari na ito according sa Book of Revelations. Okay? Kung gusto nating unawain ulit ang mga bagay na ito sa Book of Revelation, pero hindi sa pamamagitan ng parable na ito. Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age, the Son of Man will send out His angels, and they will gather out of His kingdom all things that offend, all those who practice lawlessness. Verse 41, ipag-utos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon, at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang mayroong pandinig. Okay? So, again, pansinin po natin to, ha? Ang sabi dyan, verse 42, 41 and 42, na sa pagdating ng panahon, pagbabawiin na ulit ng Diyos, siya ulit yung maghahari. Ang gagawin niya is maglilinis siya sa kingdom. Okay? Or dito sa mundo. Maglilinis siya dito sa mundo. Lahat ng masama, lahat ng gumagawa ng yung nandito ay those all things that offend, those who practice lawlessness. Ang ibig sabihin ng practice lawlessness ay yung namumuhay ka na para bang walang batas. Merong batas, pero namumuhay ka na parang walang batas. Halimbawa, dito sa Pilipinas, uso yan eh. Ano ba yung batas? Yun yung nagbibigay ng guide sa atin. Simple na lang. Yung ordinansa, batas po yun, di ba? Merong mga city ordinance, municipal ordinance, barangay ordinance. Pag sinabi ng barangay yan, nakapaskil. Bawal magtapon ng basura.
Anong gagawin natin? Doon tayo maglalagay ng basura. Hindi dahil sa walang batas. May batas, pero ayaw nating sundin yung batas. Okay, sampul lang yan. Sa kalsada, may nakalagay na pedestrian lane. Tapos, may daan dyan na mahaba, tapos may nakalagay, bawal tumawid dito. Ayaw gamitin yung pedestrian lane. Gustong tumawid dun sa bawal tumawid dito. May batas, pero ayaw sundin ang batas. Yun ang ibig sabihin ng lawlessness. Okay? Namumuhay sa lawlessness. At nangyayari yon sa napakaraming tao. May batas, pero ayaw natin sundin yung batas. Gusto natin gawin kung ano yung gusto natin gawin. Gusto natin sabihin kung ano yung gusto natin sabihin. Yan. Ang tawag doon ay lawlessness. Ikaw ba yung namumuhay na ito? Ang batas ng Diyos, may batas ang Diyos. Yun lang, hindi natin sinusunod yung batas ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung utos ng Diyos. So meaning, nabubuhay ka sa lawlessness. Baka ikaw ito. Pansinin nyo, kung ikaw ito, iipunin ka daw at itatapon sa furnace of fire, sa pugon, sa apoy. Yung mga righteous, ang sabi lang dyan is will shine forth as the sun. Okay, in the kingdom of the Father. Pero yung mga wicked, yung mga masasama, yung gumagawa ng kasamaan, kasinungalingan, ay tatapon sa mainit na apoy, and there will be wailing and gnashing of teeth. Ano yung Tagalog doon? Doon ay mananangis sila at magngangalit ng kanilang mga ngipin. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin ng wailing, magnanangis? In other words, magsisisi sila. Bakit kasi hindi ko pa pinakinggan yung sinasabi ni Pastor? Bakit kasi hindi ko pa pinakinggan yung sinabi ni ate, ni kuya? Lalo na kung tinuturo, inaakay nyo din yung mga mahal sa buhay. Ba't ko kasi hindi pinakinggan? Mananangis sila doon. Yan ang tunay na nasa huli ang pagsisisi. Yung iba ay magngangalit, yung ngipin ganun eh. Ganun. Magngangalit yung ngipin. Bakit naman nagngangalit yung ngipin? Ito yung mga tao na nagpukunwaring religyoso. Akala ko ba ligtas ako? Sinabi nung simbahan namin, ligtas daw ako dahil umanib ako dito. Ngayon, galit na galit. Okay. Yun lang. Wala nang mangyayari yung galit niya. Nandun na siya eh. Diba? Merong picture dyan. Isang parable din to. Si Lazarus at saka yung mayaman. Yung mayaman, nagpasasa siya dito sa mundong ito. Si Lazarus, kung ano yung sobra-sobra nung mayaman, kinakain niya. At least, mabait naman yung mayaman kasi binibigyan niya si Lazarus ng pagkain. Kaya hindi sa pagiging mabait ang pagpunta sa langit. Yung makita mo, uy, bibigyan ko nga siya. Wala siyang helmet. Yung ba na yung helmet mo, palitan na natin yan ng bago. Sana all. Mapadaan ka, meron kang nakita na kaupo doon na malungkot. Uy, bibigyan ko nga ito ng pagkain. Sabi niya, pero naka-video yan, ha? At least, nag-viral. Okay? Nag-viral. Anyway, sabi nung mayaman, dahil pareho silang namatay, sabi nung mayaman, dahil napunta siya sa apoy ng impyerno. Sabi niya, Panginoon, pwede ba ang lumipad yan? Abraham, pwede ba ang lumipad yan? Sabi na Abraham, hindi pwede kasi meron kong malawa at malalim na gap. Hindi pwedeng pumunta dito. Yung nandyan, hindi na pwedeng pumunta dito. Yung nandito, hindi na pwedeng pumunta dyan. At saka kung nandun ka na, hindi mo na naisip pumunta doon. Okay? Yung mga nandun ang magnanais na pumunta sa langit, pero wala silang magawa. Kaya sabi ni yung mayaman,
pwede bang kahit na sausaw lang ng tubig, yung daliri lang para mapawi lang yung uhaw ko. Isang katunayan yan. Mararamdaman natin yung init doon. Sobrang init. Kung nararamdaman yung init dito, wala sa kalingkingan yan sa init na mararamdaman natin. At hindi rin totoo yung kumakalat na balita. Anong balita yung pastor? Dahil marami daw namatay na engineer, inventor, at nandun sa impyerno, kaya ngayon nag-invento sila doon ng aircon, air conditioning, nag-invento doon sila ng magagandang building. Wala pong tatagal na materyales sa init doon. Wala kang gagamiting materyales. Ang kaluluwa lang doon ang hindi nalulusaw. Kaya mararamdaman mo yung init. Mararamdaman mo yung sakit. Magngangalit. Kaya sabi niya, sige, kung hindi pwedeng bumaba dito, hindi pwedeng pumunta dyan, pwede bang meron na lang mabuhay sa mga patay para babalaan yung mga kamag-anak ko, yung mga kapatid ko, may mga kapatid pa ako. Sabi niya, Abraham, kung hindi sila nakinig sa salita ng Diyos, sa Biblia, kahit na may mabuhay pa mula sa mga patay, hindi rin sila nakikinig. Yun ang katotohanan. Okay? Ano yung point dito? Ang point dito is, hindi yung the righteous will shine forth as the sun. As the sun. Ang pinakadiin dito ng Panginoon Jesus, ang kausap niya ay napakaraming tao. In the kingdom of heaven, sabi niya, wala makasalanan doon. Itatapon sila sa apoy ng impyerno at sila ay magngangalit yung kanilang mga mananangis doon. Okay? So kung ikaw yung nakikinig dyan, ulitin natin na sino-sino yung crowds of people, mga tao na may iba't ibang layunin kung bakit nandoon at nakikinig kay Jesus. Yung iba ay gusto lang makakita ng himala, yung iba gusto makaranas ng himala, yung meron lang gustong makuha kay Jesus. Yung iba ay negosyoso, yung iba ay naghahanap ng pwedeng ipintas o ipula kasi ano kasing tawag doon? Basher. Okay, basher yan. Naghahanap ng ipipintas lang. Pero yung iba naman ay totoong nagnanais na sumunod sa Kanya. So ngayon, sino ka doon? Kung sino yung pipiliin mo, itong tandaan mo. Kumbaga, ito ang sinasabi ng Panginoon Jesus. Itong tandaan natin na sa pagdating ng kaharian, walang masama, walang gumagawa ng lawlessness, walang nag-o-offend, ano ba yung nag-o-offend? Walang gumagawa ng kasalanan ang matitira sa kaharian na yun. Lahat sila ay pupunta sa impyerno. Imaginin mo kung ikaw yun nandun pagsasalitang Panginoon Jesus, naririnig mo. At ikaw ay mayroong maling intention, maling motibo sa paglapit sa Panginoon Jesus. Gusto mo lang yung blessing. Gusto mo lang makaranas ng himala, kagalingan sa karamdaman. Pero wala kang desire para sumunod, wala kang desire para maging tunay na alagad. Isa ka dito sa mga susunodin sa apoy ng impyerno. Okay. Isa ka dito sa susunodin dito. Gusto mo ba yung mangyari? Gusto mo mangyari yun? Ngayon, kung ikaw itong si righteous, ikaw ay magniningning. Tama ba yung magniningning? Hindi ningnang, ha? Iba yung ningnang, eh. Ikaw ay magniningning sa langit. Nandudod ka, di ba? Masaya ba yon? Ano bang meron sa langit? Wala nang hindi ka iyak doon. May saya, yun yung talagang laging may saya, laging may tuwa. Yung wala nang iiyak, wala nang maghihirap. Okay. Di ba masaya? Gusto po natin yon? Amen. Yun lang. Pag nandun ka na, imagine mo na lang to. Pag nandun ka na, at wala doon yung kamag-anak mo, nandun siya. Natutuwa ka ba?
makukuha mo ba na maglundag-lundag? Pwede lang nasa langit na ako. Tapos nakita mo naghihirap yung mga mahal mo sa buhay doon. Sa tingin nyo, yun ang point ng ating finances. Ang parable na ito, hindi about the end times, hindi about sa mga darating na judgment, kundi sa mga nakikinig, sila ba ay magdidesisyon kung magiging alagad ng Panginoon Hesus o sila ay mga susunod-sunod lang kung nasaan yung blessing, kung nasaan yung pagpapala. Pero, mamumuhay pa rin sila ayon sa gusto nila. Tama? Or, sila ba yung mga tagasunod, tagapakinig na mamumuhay ayon sa salita ng Diyos? Okay? Later on, may ma-encounter din tayo ulit na parable na katulad din neto, pero iba na yung emphasis. Okay? Ito, ang emphasis nito is yung mangyayari sa mga hindi naniniwala kay Jesus. Ano ang kahihinatnan nila? At ano yung gustong iparating sa mga tao? Dalawa. Okay? Kung ikaw ay hindi pa naniniwala, alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung saan ka pupulutin. Hindi lang sa kangkungan. Sa pugon. Na mainit na pugon. Okay? Which means, ngayon pa lang, kailangan mo nang magsisi at kailangan mo nang maniwala kay Jesus. Pero kung ikaw naman ay yung tunay na alagad at nakikita mo ang bagay na to, hindi ba gagawa ka ng paraan para abutin yung mga mahal mo sa buhay? But of course, bago mangyari yun, examine natin ulit ang ating mga sarili. Totoo ba na tunay kang alagad? Totoo ba na sumusunod ka kay Jesus? Dahil siya ay Diyos, siya ang Panginoon mo at siya ang manunubos mo, siya ang manlilika mo, o sumusunod ka sa Kanya for any other reason. Sumusunod ka ba sa Kanya dahil gunahin mo siyang purihin, sambahin, at bigyan ng kaluguran, bigyan ng mag-glorify siya sa iyong buhay, o sumusunod ka sa Kanya dahil may nais kang gawin niya para sa iyo. Diba? Okay. So, examine natin ang ating mga sarili, and sa mga susunod pa ay may mga iba pang mga parables tayong titingnan. Tayo tumayo, tayo manalangin.